Paano gamitin ang Project Development Gantt chart tool template? So first, alamin po natin ang mga components ng Gantt chart template. So ito pong part na ito, dito po natin ilalagay kung ano yung software project item. So this one naman, yung period highlight. So yung period highlight, ito po yun. So naka-highlight kung anong week po yung gusto nyong select. So ang atin pong period ay nagre-range from 1 to 60. So for example, gusto po natin i-highlight yung 10th week. So i-drop click lang natin yung drop down and then select 10th week or pwede nyo pong i-type. Next po, ito pong plan duration. Yung plan duration po ay i-indicate nito kung yung plano po ninyo na gawin po o matapos yung activity. So yung actual start naman ay kung kailan nag-start yung inyong activity. Base po doon sa inyong plano. So yung percent complete ay kung ilang percentage na natapos nyo o na-meet nyo na yung activities. So yung actual plan naman or yung actual activities natin ay kung yung plano mo na gawin yung activities ay hindi mo na gawa, so na-extend, kumbaga. And then, yung percent na complete this one ay yung nagawa mo yung plano pero beyond ka na doon sa plan duration. Next po, ito pong ano po to? Column. Okay? So, naka-indicate po dito yung WBS, yung Work Breakdown Structure. So, and then, may activity, kung sino yung task lead, sino po yung in charge para dun sa activity. Sa yung plan start, kailan po kayo nag-start mag-plano, gawin yung activities. So, kailan po mag-start? Anong week? So, yung plan duration, so, yung kagaya kanina na sinabi ko po sa inyo. So, ang ating pong Gantt chart ay magbabase po doon sa unang-una ay yung na-identify nyo kung ano ang inyong development methodology or processes na gagamitin. So, doon po nakadepende yung mga cases. So, cases natin, ito po, yung leader phases, 1, 2, and then yung work breakdown po natin, yung activity ng kada phases. So, dyan po natin ilalagay. Okay po? So, yung next part po nito ay magagawa tayo ng sample ng Gantt chart. See you po sa next video po natin.